welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila linabas na nga ang matinding ebidensya na pilit na hinahanap ng mga tambaluslos na ito at mga kababalaghan na nangyayari sa Department of Angkat. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang mga opisyales at mga matataas na opisyales ay talagang nagsasama sa mga para sa mga pangdarambog sa taong bayan at pera ng ating mga kababayan na pinaghihirapan nila ito sa kanilang trabaho at nagbabayad ng tawang buwis, ngunit hindi nga ito nagagamit para sa taong bayan at talagang binubulsa lang ng mandarambog na mga pulpolitiko na ito, lalo na ang mga opisyalis ng Department of Angkat. Ito nga ang matindi na inimbestigahan at talamanggang may hawak na at magpapatunay na ebidensya laban sa kanila. Kaya naman iimbestigahan na ang mga pulpolitiko na ito na ganib sa kapangyarihan na nagpapahirap sa taong bayan, dahil kung makikita natin mga kaibigan na talagang ginagamit lamang nila ang matatamis nilang mga salita para mabilog ang ulo ng ating mga kababayan na farmers at fishermen. Dito natin makikita na mapahanggang ngayon ay hindi nga umaasenso at hindi natutupad ang kanilang mga pangako na talagang napako na at hindi na ito mangyayari dahil naghahari-harian na si Lisa Smugs at siya na ang nasusunod at tamemenamang si Kuting ng Norte na ito. Dito nga nadismaya ang maraming netizen dahil hindi nga ito nagpakita ng yagballs na tila under desire nga daw ito kung siya ang hindi nasusunod at hindi naman binuto ng milyon-milyon na katao si Lisa Smugs. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito kong i-expound, ipaliwanag ang nabasa kong article dito sa Philippine Star. Sinulat ni Mr. Cito Beltran. Ang title niya is Day A 8888. So matotal ito is yung grabing korupsyon sa loob ng Department of Agriculture. Okay, itong mga journalist, Cito Beltran, veterano na ni. Marami silang sources, o tawag doon, kung kay Maharlika ba, maraming puting ahas na nag-feed sa kanila ng mga informasyon. So, ito, insider story, nalaman ni Mr. Cito Beltran, nangyayari sa loob ng DA. Ang ano niya is, alam ba ito ng presidente? Baka hindi niya alam dahil nga sa dami ng trabaho niya. O kung alam man niya, parang pinapabayaan lang. Ganun ba yun? So, ito, tatlong, ano ba yung aking papeles? ito pala. Okay, ito, sinamarize ko. Una, sinulat niya tungkol sa isang grupo ng mga businessman. Mayroon silang product. Ang product nila, it's good for local food production. Ma-increase ang ating food production. Bigas, rice, corn, vegetables. So, ang ginawa nila as a prerequisite, itong company na ito, group of businessmen, present nila yung product nila sa mga stakeholders. Nagkaroon ng consultation sa mga industry expert, mga scientist. Tapos, yung product nila na yon, example, abono ba o whatever, farm inputs, ibinigay din nila sa mga independent researchers and laboratories para i-evaluate nila, independent, third party. Tapos, itong kumpanyang ito, willing sila nag-undergo ng trials and field test
itong produktong ito. Hindi binanggit ni Mr. Beltran anong produkto, but I believe more on fertilizer ito. Kasi yan ang kailangan ng ating chemicals and fertilizer. Yan ang kailangan para sa increased food production. Ang naging resulta, outstanding success. Talagang napakalaki ang increase ng yield per hectare paggamit ng produktong ito. Okay? So, ang nangyari, itong ito is highly recommended ng different stakeholders. Yung mga farmers cooperative gusto na nila. National distribution firms, pinili na nila ito. Inapprove na rin ito ng government regulatory body. Ibig sabihin, it's okay, hindi harmful. May pesticides, fertilizer authority, ganon. It's good for the environment. Yun na. So, ang kulang na lang, approval ng Malacanang o approval ng Department of Agriculture. According to Mr. Beltran, yung how many years of research, testing, evaluation na magandang resulta, it only took Malacanang or the Department of Agriculture to thumb it down, disapprove. So, ano ang ibig sabihin nito? To me, ito na ina-analyze ko. Kasi ako, naniniwala ako dito kay Mr. Cito Beltran. Marami na akong nabasang article niya, talagang very credible, makatotohanan, at marami na rin akong vlog tungkol dito sa mga articles ni Mr. Beltran. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Pangulo ba, as DA Secretary, is he really sincere to increase food production sa ating bansa? Yan, nagtatanong na ako ngayon. Bakit dinis-approve ng DA or Malacanang itong napakagandang produkto na tested na, field trials na, para bang nung COVID-19, yung mga bakuna, bago itinurok sa atin, nagkaroon yan ng testing trials. Pinag-aralan pa, in-injection ng ilang pasyente, pinag-aralan. After a year, nung makita nila na walang masyadong side effects, go! Kaya ito, safe na tayo sa COVID-19 dahil sa tested yung COVID vaccine na yun. Ganito rin itong product na ito na sinasabi ni Mr. Cito Beltran, proven and tested na, approval na lang ang kailangan, dinis-approve ng Malacanang. So ano ba? Bakit nyo dinis-approve? Tanong lang ito, kulang ba sa lagay? Or, mas gusto ninyo ng imported na agricultural products? Kasi sabi ng kaibigan ko, aking puting ahas din na marami siyang alam niyang pasikot-sikot sa DA, sa Bureau of Plant Industry. Bawat import permit daw na permahan ng taga-BPI, ay tumataginting na ganito. Okay? So, bago lang nangyari yung noong December, yung overpriced na mga onions, nako, may kinasuhan na ng NBI. Sino ang isang kinasuhan? Ang director ng Bureau of Plant Industry. Kinasuhan na ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kai-issue ng permit. So, yun po. Bakit ayaw nila ma-increase ang ating food production? Baka gusto nila, palagi lang tayong mag-import dahil may pera. Tanong lang yun. Wala akong basihan. Okay? Duda lang ako, bakit dinis-approve? Ito pa, another revelation ni Mr. Beltran. Nalaman daw niya sa loob ng Department of Agriculture. Merong isang DA official, hindi niya pinangalanan. Kailang dinescribe niya. Suspended na siya ng ombudsman dahil sa onion overpricing. Suspended na. Kailang, yung assistant secretary na yon nag-a-attend pa rin daw ng mga meetings
ng DA, lalo na sa mga product presentation na ganito, siya pa rin ang tagabulong. Nako, delikado na ito. Alam ko na itong kwento. Dahil hindi niya pinangalanan yung assistant secretary na sinuspend ng Malacanang, hindi ko na rin yan pangalan. But later on, I will make a vlog tungkol dito. Kasi yung pagkaso-kaso, ito, kakasuhan nila yon assistant secretary, VP director. Tingin ko ito, sarsuela ito. Hindi ito totohanan na kaso. Another vlog na lang yan. Okay, ito na, last. Sabi ni Mr. Beltran, yung kanyang may kaibigan daw siya na journalist dito sa Mindanao. Ang isang kumpanya daw na may magandang produkto, good quality talaga, dalawa lang ang opsyon niya. Unang opsyon, yung produkto niya, ibenta niya diretso sa mga farmers. Kaya lang yung option na ito, kakaunti ang kita niya, malaki ang trabaho. Bakit? Kasi mag-advertise siya eh. Isa-isahin niya mga farmers, kooperatiba, groups. Matrabaho. Kakaunti po ang bumibili. Bakit daw? Kasi ang Department of Agriculture, ang ginawa na nilang sistema is magbigay ng libre sa mga farmers. Eh yung farmer naman, bakit siya bibili? Hintayin niya yung libre na ibibigay ng Department of Agriculture. So, ang option daw na ito is hindi attractive. Kasi kakaunti ang kita, matrabaho. Ang second option na mas attractive, yung kumpanya, yung produkto niya, ibenta niya diretso sa Department of Agriculture or pabayaan na, let the Department of Agriculture take charge. Ang condition lang, yung kumpanya dapat willing na i-jack up ang presyo. Example, 1 litro ng foliar fertilizer. Ano lang, 500 pesos lang ang presyo. Dapat willing yung kumpanya gawing 5,000. Bakit? Yung jack up, yung difference in price, bahala ng day doon. Ganon ang revelation ni Mr. Chito Beltran based from his sources. So dapat daw ang isang kumpanya, dapat may tie-up ka sa Regional Executive Director ng mga Department of Agriculture. Kasi kung wala daw tatak, walang endorsement ng Regional Executive Director, no business. Ganyan po ang kalakaran sa Department of Agriculture. According to Mr. Beltran, and I agree. Experience ko rin yan. Dahil after my retirement, nagtrabaho po ako as consultant ng isang multinational company. Meron kaming outreach project or corporate social responsibility. Tinutulungan namin ang mga katutubo sa farming. Nag-coordinate kami sa DA. Nako, nakita ko, grabe. Experience ko ito hindi ko na lang panganlan, mga opisina man. Talamak po ang corruption sa Department of Agriculture. Nakakadismaya. Kaya nung napansin namin yung aming company, hindi na kami nag-tie up sa Department of Agriculture. Nakita ko waste of taxpayers' money basta Department of Agriculture ang mag-implement ng project. So tanong, alam ba ito ni PBBM na yung grabing talamak na corruption sa DA? Baka hindi niya alam. Nagmamagaling lang. Although malinis ang kanyang intention, gusto niya iahon ang mga farmers sa kahirapan. Kaya lang, niloloko lang siya ng mga mafia sa Department of Agriculture. Kawawa ang ating farmers, kawawa ang ating bayan with this. Hanggang kailan siya maging Department of Agriculture Secretary? Yung napapabalita na may napili siya, hindi naman niya itutuloy kasi binulgar na ni Maharlika. Ang ipapalit niya is bilyonaryo pala. Campaign donor, 30 million pesos ang contribution. Fishing magnet, may conflict of interest. Anong klaseng ipapalit niyan? I don't know kung anong mangyari dito sa ating bansa with the President and the Department of Agriculture like this. Sa Gaza, ilang taon na silang nagtratrabaho doon. 4 years yung isa, 6 years yung... Uuwi na sana para dito magpamilya yung nurse na Angeline.
Bago lang kasal last year, 2 days after yung kasal niya, biyahe na naman sa Israel, kay may inalagaan. Ngayon, gusto niya nang magpermanente sana sa Pilipinas, bumuo ng pamilya. Wala na. Kinuha na siya ng Panginoon. Yung pangarap niya, pangarap ng ating mga kababayan, OFWs, dito magtrabaho sa Pinas. So ano ngayon? Dumadami ba ang trabaho? Hindi Ang unemployment rate tumataas sa buong ASEAN, yung 6 founding members ng ASEAN. Ang Pilipinas po, kulelat. Tayo po ang may pinakamatas na unemployment rate. So more than 1 year na po ang Pangulo, wala pa ring trabaho. So, nagkadugma ba ang pangarap ng OFWs at ang pangarap ng Pangulo? Ano ang pangarap ng Pangulo? Magbiyahe, magliwaliw sa buong mundo. The most traveled president in Philippine history. Yun po, ang pangarap niya. At tuloy-tuloy, unstoppable. Kailang buwan na siya? 16 months na siya. Nako, this month, magbiyahe ulit sa Saudi. 17th foreign trip na po ito this month. So, yun palang pangarap niya. Magliwaliw sa buong mundo. Hindi tayo nagkakaintindihan. O ano ba? Yung ordinary people, farmers pa, fisher folk, pangarap lang na, makakain ng eksakto 3 times a day. Ayan. Magkaroon din ng trabaho. Kung hindi man talagang giginhawa ang buhay, mabawas-bawasan ng kagutom. Anong nangyari ngayon? 1 year, 4 months ang presidente. Di ba? Grabing gutom. Ano ba yung pangarap niya o pangako niya? 20 pesos kada kilo, kada bigas. Akala natin mag-decrease from 40 to 20. Ang kanya pala, increase. Yung 20 pesos, increase from 40 to 60. Hindi tayo nagkakaintindihan ng pangarap. Okay, may 3 akong nakitang pangarap ng Pangulo. Maliban sa pagliwaliwa, kasi given na yun. Talagang, anong tawag, jet setter ba yun? Sanay. Laki sa layaw Grand Prix. Postahan tayo. Every year yan. Kung matapos niya ang term niya hanggang 2028. Every year. Nasa Singapore yan. Manood ng Grand Prix. Adik laki sa layaw, Jeprox. Okay. Ito. Nakikita ko ang pangarap niya is mangutang ng mangutang. Bakit? Kasi ang record po ng utang natin, ngayon lang nangyari ito, grabing pag-utang ng ating bansa. Panahon ni Tatay Digong, dahil nga nagka-pandemic, nangutang din. Kailang survival yun Pag hindi tayo mangutang, panahon ni Tatay Digong, anong pang-ayuda? Walang trabaho. Anong ibibili ng mga face mask, vaccine. Kaya ako, kahit nangutang si Tatay Digong, para sa akin justified. Survival at sa awa ng Diyos, nakasurvive naman tayo. Kahit pandemic, hindi naman nagmahal ang bugas. Ano lang, mga 35, 40 yun lang. Bakit ngayon nagmamahal? Dahil weak leader. Ang utang natin ngayon, lumubo na. From Tatay Digong, 12 trillion lang at the end of his term. Ngayon na, more than 1 year lang ang presidente. 14.3 trillion pesos na ang utang. Okay? For the first 9 months ng taong ito, ang utang is $10.9 billion. Halos na yan,
600 billion pesos. So tinignan ko ang utang panahon ni President Marcos Sr. $26 billion lang. Ngayon, 1 year pa lang ang kanyang anak, lumubo na $117.9 billion. Ayan po. So, ang kanya is mangutang. So, tanong, bakit mangutang ang gobyerno? Simple lang pala ang rason yan. Yung pangungutang ng administration ito is to finance the widening budget deficit. Kakaunti ang revenue collection, yung earning ng gobyerno, kakaunti, ang daming gustong gastusin. So, budget deficit. Para mapunan yung deficit na yun, mangutang. Okay lang sana kung yung inuutang papunta sa taong bayan. Hindi. Naniniwala ako sa expose ni Mayor Magalong ng Baguio, sinuportahan ni former President Senator Lacson, na lalo na dyan sa Congress, halos 50% ang nawawala. Yung mga pondo na dumadaan sa mga congressmen o lawmakers na lang, senador ang daming pinagdadaanan niya ng kickback. Ako, nung na-assign ako sa Mindoro, nakausap ko mismo mga contractors. Sir, wala kaming magawa. Bakit? Kailangan naming magbigay. 2 pinagbibigyan namin, nakakaltasan ng pundo. Sino yung 2? Una, sir, NPA. Wala kaming magawa kaysa yung masunog ang aming mga equipment, so bibigay kami. Ilang percent? Sabi nila mga 10 to 20% ang hinihingi ng NPA. Kailang ang mas malala, sir? Sino? Mga government officials. Basta, alam nyo na yun. Kung saan dumaan yung pundo, hindi makapag-implement yung contractor kung walang magandang usapan. Commission ba? Laki, sir. 20 to 30%. Kaya ang nangyari, bitak-bitak ang mga kalsada after 1 or 2 years. Kasi magbawas din kami sa quality ng proyekto. Kasi alam nga naman, malugi kami. Mga contractor na kausap ko nung na-assign ako sa Mindoro. Kaya ito, sinasabi ni Secretary Jokno, sinasabi ng Presidente na kailangan natin mangutang para sa mga proyekto. Okay yun. Ang laking nakakaltas sa mga proyekto. Yun po ang katotohanan. Ang tanong, sino ang magbabayad sa utang? Okay lang sana kung ang magbabayad lang si itong mga lawmakers, mga government officials. Hindi. Tayo po, taong bayan ang magbabayad sa utang. Sinong maligaya? Yon ang unang pangarap ng Pangulo. Mangutang ng mangutang. Record holder na ang Pangulo sa kalaki ng utang. Ang projection niya, may nabasa akong article, by the end of the term of the President, ang utang ng bansa abot na sobra 20 trillion pesos. Wala na siyang pakialam. Hayahay na siya. Tayo. Lalo na yung mga nasa laylayan. Di ba kawawa? Mga anak, mga apo natin, kawawa. Dahil sa pag-uutang nila na hindi naman napupunta lahat yung pera papunta sa mga proyekto na makinabang tayo, kundi napupunta sa bulsa. Yun ang mahirap. Okay, pangalawang pangarap, maliban sa mangutang, yung political power. Ayaw na nilang mawala ang power sa kanila. Yung greediness for power. Pag naranasan mo yan, halos hindi ka na ayaw mo nang bitawan. Ako nung nasa serbisyo pa ako, siyempre, general Nako, anino ko lang talagang tumatayo ang lahat, sumasaludo, pinagsisilbihan ako. Because I have the authority, I have the power. General ako Kaya lang nung nag-retire na ako,
Retired, wala na. Halos hindi na ako papasukin sa hindi na ako papasukin sa gate na kampo. Nung ano ito, yung all out Marawi Seeds. Magpakilala na ako na I'm General Macanas, retired. Nako, sabihin pa ng gwardiya, private lang yun. Diyan ka lang muna, sir. Tawag muna kami sa ano. Tawag kami sa, itatawag yung camp commander, colonel lang yon. Maghintay ako ng napakatagal bago nila ako papasukin sa kampo. Ang purpose ko, magdala ako ng pagkain ng mga sundalo. Hindi pa ako papasukin kagad. Ganun po, dahil wala na akong power. Retired na. So, sana active pa rin ako ngayon. Nako, powerful ako, may authority ako. Ayan, yung natikman mo yung power. Ayaw mo nang alis eh. Kaya yan ang nakikita ko itong clan na ito. Marcos, Araneta, Romualdez. They want to perpetuate themselves in power. Yan ang pangarap. Kaya ang aga-aga pa lang, hinahanda na nila si Speaker Martin Romualdez na magiging Pangulo by 2028. Tapos, okay lang sana kung malinis na paraan. Sinisindikato na nilang ating Inday Sara, BP Inday Sara, hindi pwede yan. Nako, hindi kami magpapaloko sa inyo. Labanan to the max. Sige, tignan natin kung ma-perpetuate yung power ninyo until 2028. Hanggang 2034, gusto pa nila si Sandro Marcos na naman. Yun ang pangarap nila. Hawakan na nila ang ating gobyerno hanggang 2034. I don't know, after 2034, kung ano pa ang plano nila. Yan. Pangatlo, yun na. Magpayaman. Magliwalig. Yung sabi ko na kanina, yung tour around the world at the expense ng mga taong bayan. Kaya, nabudol po tayo. Iba pala ang pangarap nila, iba ang ating pangarap. Ganyan talaga ang buhay. At least nagising na tayo at hopefully ang ating pag-asa by 2020 pag-uupo na ang ating BP Inday Sara. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na unti-unti na naglalaglagan ang magkakakampi na talagang pati nga ito si Tambaloslos Romualdez at Kuting at Lisa Smugs ay magkakasama na ito ay babagsak nga ng wala sa oras dahil nga sa kanilang ginagawa na pandaragbog sa taong bayan at mga kabalbalan na hindi naman nila binibigay ang dapat para sa taong bayan. Kaya ang kahilingan ng maraming netizen na huwag itong tantanan na imbestigahan hanggat hindi sila nakakaladkad sa kulungan o napaparusahan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.